Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Marawi-babing incident, nakakaiyak ang nangyari dahil umano wala man lang umaksyon at tila ba walang tumulong sa kanila. Former President Rodrigo Roa Duterte umaksyon agad nung nalaman na inatake na naman ng mga terorista ang lugar ng Marawi. Saan ka na, President Bongbong Marcos? Sigaw ng bayan. Nung umatake ang mga terorista sa Marawi noon, ay umuwi agad si former President Rodrigo Roa Duterte at pinuspon ng kanyang meeting sa Russian President na si Vladimir Putin upang labanan ang mga teroristang ito. Samantala, President Bongbong Marcos, ayun, nasa plasyo lang, nagmumukmok at syempre, kulong na naman ng asawa. President Bongbong Marcos, bagong Penoy. President Bongbong Marcos, natulad na rin ba sa SAF 44 incident? Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa social media. Para sa kay former President Rodrigo Roa Duterte, talaga ang peace or order ay inayos niya para sa ating kaligtasan. Tatay talaga ng bansa, isa kang malaking blessing sa aming mga Pilipino. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa social media. Para sa kay former President Rodrigo Roa Duterte, talaga ang peace or order ay inayos niya para sa atin. Sabi din ng isang netizen, madami talaga nagawa si Duterte nung siya Pangulo. Dama mo talaga ang pagbabago mula sa pinakamahirap na tao sa Pilipinas. Sabi din ng isang netizen, madami talaga nagawa si Duterte nung siya Pangulo. Dama mo talaga ang pagbabago mula sa Sabi din ng isang netizen, ano po ba dapat gawin nating mga mamayang Pilipino? Grabe at nagiging delikado na ang sitwasyon ng ating bansang Pilipinas dahil sa weak leader at mga Top 2 po ang binabalita, hindi po yung top 1. Ano po meron sa top 1? Bakit po hindi nyo binalita na yung DepEd ang top 1? Very obvious, di ba? No? Very obvious na yung ayaw nilang patampukin yung achievement ng DepEd. At bakit po very obvious na ayaw nilang patampukin yung DepEd? Ayaw nilang kilalanin? Kahit man lang, alam nyo, PNA, hindi na kayo ang nagpapasya. Wala kayong bilang, no? Sa information, hindi lang sa inyo nagmumula ang impormasyon. Napakarami na pong vlogger. Siguro, yung kumpas ng PNA, gusto nila na eto rin ang ganito dapat magbalita yung mga dyaryo. Hindi nyo po mautusan. Number 1 po, DepEd. Yan po magandang halimbawa ng pagsisipsip kung sino man yung gustong sipsipan. No? Pagpapatunay lang po yan na kahit na anong gawin ninyo, paninira, hindi nyo kayang sirain yung mga Duterte. Bakit po hindi nyo masisira ng paninira ang Duterte sa tokis-tokis? Dahil ang mga proyekto ng mga Duterte ay nakikita, nararamdaman, naaamoy. Yan po ang katotohanan. Nakita namin ang war on drugs kahit na anong gawin ninyong pandidemonyo sa war on drugs. Ngayon, nung tapos na si Pangulong Duterte, naranasan namin kung papaano tumahimik ang mga lugar dahil sa war on drugs. Kahit na anong pagpapasama ninyo kay Pangulong Duterte na tinatawag nyo pa ngayon Lords of all Drug Lords. Talaga, kung kailan siyang wala na sa posisyon, Lords of all Drug Lords, o yun naman pala, Lord of all Drug Lords, wala na siyang posisyon.
Bakit hindi nyo sampahan ng kaso o lusubin na, di ba? Alam ko yung mga drug lords nilulusob eh. Kahit na ano pa pong pagpo-promote ninyo, hindi po maniniwala. Lalabas kayong lahat ngayon na sinungaling. Ang tao ang magpapasya, hindi yung PNA, Philippine News Agency, hindi yung House of Representative. Ang tao. Ngayon po, may bombahan sa Marawi na naman. Alam niyo po yung mga pronouncement yung paraan. Meron po ba nagaganap na krimen din nung panahon ni Pangulong Duterte? Meron po. Pero pag nagsalita po si Pangulong Duterte, lahat po ng pronouncement ng Pangulong Duterte noon, kahit po may kagaganap lang ng krimen, alam mong magkakaroon po ng solusyon. Di po ba? Iba yung salita ng matandang Duterte. Ito po ang nawawala. Meron din naman pong statement ang Pangulo ngayon. At kung sino-sino pang iba. Noon po, isa lang po ang kinakailangan maglabas ng statement. Pangulo lang po. Ano po ang ngayon sangkatutak? May nagpapahayag mula sa kung saan-saan. No? Kung saan-saan. Nanggagaling yung mga pronouncement ng pagkondena. Pero parang ang pagkakaiba po, noong panahon kay Pangulong Duterte, ganyan. Bakit number 2 binabalita mo, hindi yung number 1? Di ba? Bakit ayaw mo ibalita yung number 1? Sa tingin nyo, may magtatanong sa PNA? Tuloy-tuloy lang yan. Pag nilabas po yung, kung may nag-survey po ng trust rating ng mga leader, top leaders, at nanguna po si Sara Duterte, itutuloy din nila. Halimbawa, number 2 si PBBM. Pangalawang pwesto, pangalawang pinaka-pinagtitiwalaan. Ganun po ang magiging pwestuhan yan. Pero kayong PNA, wala kayo eh. Hindi nyo taong bayan na magpapasya. Bukas makikita po ninyo ang unang pagkilos ng taong bayan para suportahan ng mga Duterte. Makikita po ninyo. Di ikaw na, hudi-guhop. Di ikaw na, hudi-guhop. Kung ano man yung pinaglalaban mo, di ikaw na rin. Nagtataka nga ako bakit narito ka pa eh. Di ba? Di ikaw naguhop. Tama na po yung mga kalokohan na yan. Di nyo na kami. It's either yung ay mag-perform kayo. Kala nyo tokis-tokis pa to. Hindi na po ito madadaan sa tokis yung mga tao. Kahit na anong tokis ninyo. Kahit na anong tokis ninyo sa mga tao, performance. Performance po. Ang sukatan. Hindi tokis. Yan ang pakatandaan nyo. Ano namimiss natin kay Tatay Digong? Kahit na po, hindi natin sabihin perfecto, di ba? May mga krimen pa rin po. May mga krimen pa rin. Kay Pangulong Duterte. Pero bakit po pag nagsalita na si Pangulong Duterte, nakakalma tayong lahat? Yun po yun eh. Yun po yung hinahanap-hanap ng mga Pilipino ngayon, yung isang ama. Na pag narinig mo siya, kalmado ka na. Yung isang alma na sasabihin niya na ako bahala dito anak. Ipaubayan niyo sa akin to mga anak at gobyerno. Gobyerno na bahala. Sa kabila po na nagaganap na ganyan, ang naririnig po natin sa gobyerno, makikipagpistok sa mga NPA, no? Iniimbita yung ICC, no? Para usigin si
yung mag-amang Duterte. Mabibigla po kayo. Kasama na ngayon bigla si Sara Duterte sa uusigin ng ICC. Akala nyo makakapasok yung ICC? Utot nyo, hindi lang kayo nagpapasya dito sa Pilipinas. Hindi lang kayong mga taga-House of Representatives na nagpapasya sa Pilipinas. Ang taong bayan ang nagpapasya sa Pilipinas, hindi kayo. Pakatandaan nyo. Lahat ng problema na to, problema sa itlog, problema na mataas na bilhin, problema na mataas na mga presyo, ang solusyon nyo, papasukin ng ICC. Lahat ng problema ng Pilipinas ngayon, nagbombahan sa Marawi, ang solusyon nyo, makipagpistok sa NPA. Lahat ng problema ng Pilipinas, ang solusyon nyo, tanggalan ng confidential fund si Sara Duterte. Pasamain si Sara Duterte. Pagbintangan ang mga Duterte ng kung ano-ano. Yan ang solusyon ninyo. Yan ang kaano-ano rito. Ayaw mo pala rito, bakit ka pumapasok dito? Gumawa ka ng sarili mong vlogs. Doon ka magsabi ng gusto ng tao ang ICC. Ang itanong nyo sa tao, gusto ba ng tao ang war on drugs? Pinauuso nyo yung ICC, hindi usapin yung ICC. Hindi yan makakaporma dito. Kaming pronouncement na papasok kami sa Pilipinas. Ang dami-daming problema ng ICC. Oh. Ang daming nagaganap ngayon sa mundo. Gera sa Israel, gera sa Ukraine. Uunahin nila Pilipinas na wala namang gera. Uunahin nila Pilipinas na gusto nyo lang litisin, hindi nyo kayang sampahan ng reklamo ang isang retiradong presidente. Ay pero wag nyong palabasin na ako mali. Sumuporta kami dahil precisely ayaw naming pumasok yung ICC. Sino ba sa mga dating kandidato ang nagsabi na hindi nila po kayo rito? Okay. Hindi po ako mali ng sinuportahan. Dahil ang sinabi ng sinuportahan ko, una, kakampi siya ni Sara Duterte. Ikalawa, sinabi niya hindi papapasukin ng ICC. Ikatlo, itutuloy niya ang lahat ng suporta. Lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, itutuloy. Hindi ko ba iboboto yun? Iboboto ko yun. Kasalanan ko ba kung hindi niya gagawin yung gusto niyang gawin? Kasalanan ko ba kung may iba palang nasusunod? Okay. Real talk po tayo. Lahat po ng mga ayaw dito, wag po kayo rito. Yung mas marunong pa kayo sa akin. Ha? Kung ayaw nyo makinig, may gusto kayong pakinggan, doon po kayo. Doon po kayo makinig. Hindi nyo ako pinatatapos eh. Hindi na ako nakakapagsalita dahil sa kadaldalan nyo eh. May time naman para kayo magsalita, mabasa. Sasabihin nyo pa na kung ano-ano. Okay. Kalma lang po ako. Ulitin natin para po magkaunawaan lang. Yan, pambabastos po yan ng PNA. No? Philippine News Agency. Yan, pambabastos po na direkta yan. Okay. Ayaw nilang kilalanin. Alam niyo po, nangyari na sa atin yan sa Marawi, di ba? Nakalma tayo dahil lahat kasi nakita natin kung ano yung pronouncement ni Pangulong Duterte, etc. Yan po yung sinasabi ko. No? Nakakakalma po si Pangulong Duterte. Ngayon, di na po natin alam kung ano na naman, di ba? Kung sino-sino nagsasalita, ang dami-daming boses, ang dami-daming marunong. Yung way nila ng paglutas ng problema, hindi po maganda. Ang mga inuuna po nila, ang inuuna po nila, no? Yun pong ikasisira ng mga Duterte. Pagpapapasok sa ICC, ng trolls, pasensya na po kayo. Hindi na po maulit.
Kalmado na. Okay, ulit po. Nakikiramay po kami sa mga namatay dyan sa Marawi, 11, at marami pa pong sugatan. No? Nakikiramay po kami sa sana po yung mga otoridad, ang dami na po kasi sunod-sunod na. Pinatay yung broadcaster, habang nagbo-broadcast, pinatay yung mga, hindi ko alam kung mag-asawa o magka-live-in, o mag-asawa na rin sa atin yun, no? Pinatay sa Victory Liner, kita natin lahat. Tapos eto na naman, may bombahan na naman sa Marawi, no? Pero lahat po to, sari-sari po yung mga road rage na nagaganap, no? Ang dami pong nagaganap na galit yung mga tao. Patong-patong po yung problema ng Pilipinas. Lahat po ng mga matataas sa ating lipunan, isa lang po pinag-uusapan. Pwede bang pumasok ang ICC? Papapasukin ba natin yung ICC? Meron bang jurisdiction ng ICC? Parang napakarami pong dapat lutasin. Tapos, may nagsabi na SMNI, isang angkor. Isang angkor lang po. Walang pinahayag yung buong SMNI. Wala pong pinahayag na yung SMNI ay opisyal na nagpahayag. Merong ganun di ba? Opisyal na pahayag ng ABS-CBN. Opisyal na pahayag ng SMNI. Isang lang po nagsalita. Isa lang po nagsalita sa SMNI at nagtanong na 1.8 billion na ginastos sa travel expense. Dinadamay yung buong prangkisa. Yung SMNI na lang po yung channel o TV station o press na kumakampi pa sa mga Duterte. Lahat po. Talagang lahat. Laban na sa mga Duterte. Lahat ng media outlet, lahat ng print, broadcast media, kalaban na ng mga Duterte, no? Tapos isa lang po yung nagtatanggol, nakakapag-guess sa mga Duterte. Hinanapan pa ng mga prangkisa. Hindi ko po sinabi na huwag kayong mag-imbestiga, huwag niyo pong lutasin. Tapos si Bato, nakikita niyo po, Senator Bato. Narinig po natin lahat yung mga dating mga rebelde, no? Ang sinasabi po nila, recruiter. Recruiter po ng rebelde ang nakaupo, isa sa nakaupo, tinutukoy po nila. Recruiter po. Paulit-ulit sila na nagre-recruit ng mga estudyante para maging rebelde. Tapos yung pong mga sinasabing nagre-recruit na yan po yung kasakasama, yung pareho ng sinasabi ng mga liderato ng mga inaasahan natin na tutugon sa mga problema. Ano po yung mga problema tinutugunan? ICC. Confidential fund, tanggalan. Wala pong wala pong, sa tingin ko hindi na siya tumutugon tong mga matataas na to. Ano yung natin yung nagpakape? Kaya medyo nakakasama po ng loob, no? Tapos ang mababalitaan mo, ayaw na talaga i-recognize yung mababalitaan mo na may pistok pa. Okay, pasalamat po muna tayo rito. Warbisdak, thank you very much. Boss, pangkape muna. $4.99 na pangkape. Thank you very much kay Warbisdak. Thank you very much, Boss Paz. Pangkape, pangpakalma lang. Advance happy birthday sa mama ko bukas, Cecilia Carolino. Happy birthday po, Ma'am Cecilia Carolino. Happy birthday. At si Charlotte
Si Charlotte na nagbigay po sa atin ng 650 yen. Thank you very much po, Ma'am Charlotte. Iyan. Okay. Okay na tayo sa mga nagpakape. O, balik po tayo sa pinag-uusapan natin. Ito po, asa na tayo? Gusto rin akong pakalmay. Ito pong asa na tayo? Yan po yung doon po sila nakapokus instead na sa mga problema, no? Ngayon, meron pong pistok. Hindi po tayo against sa kapayapaan. Gusto po natin ng kapayapaan, di ba? Hindi po tayo against sa mga nagbabalik loob ng mga rebelde. Hindi po natin tinutulan yung pagbibigay po ng amnestia. Mawawalan ka na ng kasalanan. Basta yung pagkakasala mo, marami nga nag-react sa inyo, no? Pero sabi ko, hindi, tama yan. Kasi kaya naman nila nagawa yung allegedly krimen dahil sa kanilang paniniwalang politikal. Halimbawa, nang ambush sila, di ba? Hindi naman sila mang-aambush para kumita sila eh. Nang-aambush sila dahil tingin nila kalaban yung sundalo o pulis, di ba? Sa paniniwala po nila, mga ganun po yun. Pero po yung mga nang-rape ka o kung ano pa man, no? Yun po yung pagkakaiba ng mga krimen na ginawa mo dahil sa yung paniniwala at krimen na ginawa mong personal. O iba po yun. Yung mapapawalang sala ka dun po sa krimen na dahil sa yung paniniwala. Hindi ko po tinutulan yan. Kasi gusto nga natin mapayapa ng Pilipinas eh. Mawala na yung mga rebellion, 'di ba? Hindi po natin sila yung mga rebelde po, hindi po natin sinasabing kaaway po sila dahil Pilipino po 'yan eh. Ang kaaway po natin yung paraan nila ng pakikipaglaban. Okay. Ngayon, ito po, sabi po dito po sa may sa Pistok, may balita po to eh. Binalita po ng AFP spokesperson. Ang sabi po ng AFP spokesperson, kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar nitong Huwebes, November 30, na wala nang aktibong gerilya sa bansa. Wala nang aktibong guerrilla front sa bansa. Ibig sabihin, no, natatalo na natin o malapit na silang matalo tong mga rebelde. Wala nang aktibong guerrilla fronts. Yung kumbaga yung dati kasi marami yan eh. O unti-unti na po silang natatalo, nalulusaw. Ayon po mismo sa AFP. Ngayon kung ganyan na po yung sitwasyon, malapit na po tayong manalo. Di po ba? Mananalo na po tayo dahil po may proyekto tayo na NTF-ELCAC. Yun po yung pinakamagandang proyekto. Yan po ang pinakamabisang proyekto so far na ginawa natin laban sa mga rebelding ito. Bakit po? Hindi po military lang approach eh. Hindi po natin sila, hindi po ano lang yung labanan lang. Militar versus NPA lang. Hindi po ganun. Whole of government approach. Pinupondohan po natin yung mga barangay. Pinauunlad po. Yun po yung pangunahing layunin ng NTF-ELCAC. Yung mga iniiwan po nila na barangay. Kasi nakakabalik po sila eh. Dahil hindi pa rin maramdaman ng tao na may gobyerno doon. O dahil po sa NTF-ELCAC na gustong patanggalan ng pondo ni Larissa Hontiveros at ng mga kakampi niya, dahil po dyan sa NTF-ELCAC, nagtatagumpay na po tayo. Sabi nga ng AFP, wala nang aktibong guerrilla fronts. O di po ba tagumpay na yun? Malapit na. Pag tinuloy-tuloy yung NTF-ELCAC, pag tinuloy-tuloy natin yung ginagawa natin, pinapasuko, meron tayong Pistok
local lang po, mayor lang o governor lang yung nakikipag-usap dyan sa mga grupo ng rebelde dyan sa lugar nila. Hindi po na tayo sa national level. O kaya nga ang tanong ng isa, kung nagtatagumpay na tayo, bakit magkakaroon pa tayo ng pistok? 'Di ba? Kung matagumpay naman na tayo. Yun yung tanong eh. Okay. Kaya ang kasagutan, kikipag-pistok pa. Okay. Ako, nakikita ko yan eh. Nakita ko yan yung build, di ba? Pinalitan nila ng build more. Wala namang problema doon. Kaya lang yung popondohan na lang dapat ng China. Kumbaga makikipag-usap na lang tayo sa China uli. Dahil dito sa nangyari sa West Philippine Sea, ayaw na natin. Tayo yung umayaw eh. Tayo yung umayaw sa pondo ng China eh. So hindi na matutuloy yun. Kung matutuloy man yun, maganda yung nila eh. Ang lalabas, parang dilawan nga eh. Ang lalabas ngayon pag natuloy yan, kung matutuloy lang ha, hindi niya tinuloy yung kundi bagong programa niya yan. Alam niyo yun? Ayaw nilang ma-identify. Eto po, kung itutuloy-tuloy lang yung NTF-ELCAC, matatapos na rin sana yung rebellion, yung problema natin sa communist insurgency. Pero kung itutuloy lang yung NTF-ELCAC at natalo man yung mga CPP-NPA o natapos na, nakipagkasundo na yung lahat ng local, ibig sabihin tapos na ang rebellion. Ang makikredit po yun sa dating pamahalaan kasi tinuloy lang ni PBBM. Kaya bigla tayo nabulagan na hindi, magpipistok na lang. Alam niyo yung ibig sabihin? May mga gumagalaw dyan sa gobyerno ngayon na ayaw nilang makredit. Ayaw nilang makredit sa mga Duterte kung matatapos sa kanilang panahon yung problema na yan, ayaw nilang makadikit yung mga Duterte na sila nagpasimula. Kaya biglang pinasok tong pistok para pag eto naging matagumpay, dahil yan sa pistok na sinulong ni PBBM, wala naman pong problema ako dyan. Wala akong problema dyan. Ang problema ko, yung mga narinig ko sa mga dating rebelde. Ano ba yung narinig natin? Ang narinig natin na yung mga pistok, lahat po kasi ng Pangulo nakipagpistok eh. Lahat po ng pistok, ginagamit po nila yan habang may pistok, hindi huhulihin yung kanilang mga negotiator, no? Ginagamit po nila yan yung mga tigil putukan para muling magpalakas. Yun po yung pistok, wala po akong problema. Sino ba naman may ayaw mag-usap ng kapayapaan? Pistok yan eh. Ang pinoproblema natin, mismo sa bibig ng dati nilang mga kasamahan, na ginagamit namin yung pistok para magpalakas muli. At nagbigay sila ng mga konkreto. O ngayon, ang tanong, pag nagpistok ba, bubuwagin na nila NPA? Malamang hindi. Bakit pa tayo nagpipistok kung patapos naman na sila? Kung sinasabi ng AFP na malapit nang matalo yung mga NPA. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!